Magandang umaga po, mapo tayo lahat. Former President Fidel Ramos, Secretary Albert Del Rosario, His Excellency Toshinao Rabe, Excellency Ms. Leslie Bassett, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Laila de Lima, Secretary Armin Luistro, Congressman Abed Garcia, Congresswoman Minya Roman, Vice Governor Efren Pascual, Mayor Carlos Pizarro, Mayors of the Province of Bataan, Dr. Maria Serena Jokno, Lieutenant General Ernesto Carolina, Administrator, Philippine Veterans Affairs Office, Chief of Staff, General Jesse De Llosa, Police Director General Nicanor Bartolome, Vice Admiral Alexander Pama Dafoic, Lieutenant General Emmanuel Bautista, Commanding General Philippine Army, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Commanding General Philippine Air Force, veterans of World War II, members of World War II veterans organizations, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong kasaysayan, minsan, sinabi po ni Pangulong Quezon kay General MacArthur sa isang liham, and I quote, "I am greatly concerned as well regarding all the soldiers I have called to the colors and who are now manning the firing line. I want to decide in my own mind whether there is justification in allowing all these men to be killed, when for the final outcome of the war, the shedding of their blood may be wholly unnecessary." And close quote. Hindi po biro ang hawakan ang buhay ng libong-libong kababayan o milyong-milyong kababayan. Marahil po si Pangulong Quezon mismo ay napatanong, para saan ang lahat ng ito? May silbi ba? Sulit ba ang sakripisyo? Wala pong pinuno ang magnanais na humarap sa ganitong klaseng sangandaan. Lalo pat kalayaan ang nakataya. Hahawak ba ng armas para makidigma, gayong mukhang naitakda na ang kahantungan nito? O ititiklob ba ang bandila upang tumigil na ang pagdanag ng dugo? Di po natin nananais na maulit ito. Yan po ang ugat ng paninindigan nating patibayin ang ating sandatahang lakas. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang kolektibong kagitingan ng ating lahi. Kagitingan ng ating mga veteranong sumagupa sa kalaban upang ipagtanggol ang bayang nilang sinilangan. Kagitingan ng mga sibilyan na hinarap ang baril at bayoneta sa ngalan ng malasakit. Batid po natin, sa panahon ng digmaan, bawat individual ay harap sa mga hamong susukat sa kanilang kagitingan. Yuyukod ba ako o taas doong haharap sa dumadaang sundalo ng kalaban? Iabot ko ba itong isang basong tubig sa nauuhaw na kababayan, bagamat may peligrong ako mismo ay maparusahan? Ngunit para po sa ating mga veterano, simple lang ang usapan. Ito ang lupaing bukal ng aking buhay. Nakatindig pa rin ang bandilang sagisag ng aking karangalan. Kailangan ko itong ipaglaban. Ang mga tanong, para saan pa ang lahat ng ito? May silbi ba ang aking sakripisyo? Ang mga ito, kung mayroon man, ay nananatiling kip-kip sa kanilang isipan habang ang katawan naman ay buong tapang nilang inaharap sa kalaban. At ang mga pagpapasya ay pinaubaya sa mga pinuno. Sa panahon ng digmaan, ang atas ay atas at kailangan itong sundin. Kaya nga po, marapat ding gunitain ang isa pang uri ng kagitingan. Ito po ang kagitingan ng mga pinuno. Silang hindi yung bukod sa pasan ng mga napakabigat na pasya na siyang humubok sa kapalaran ng kapwa Pilipino. Puspusan po ang pagtatrabaho ng ating gobyerno upang mahatid sa ating makawal ang mga serbisyong karapat-dapat lamang nilang matanggap. Ang gusto nating sakaling humantong sa labanan ay kakayanin nating pumalag. Naglalayag na po ang BRP Gregorio del Pilar, ang ating unang Hamilton-class cutter. Taas na po siyang nagbabantay ng ating teritoryo. Paparating na rin po ang kapatid na barkong ito sa Mayo upang mas lalo pa nating mabantayan ang ating mga dagat at baybayin. Noong isang buwan lamang po, 4 sa 8 combat utility helicopter ang na-turn over na sa ating sandatahang lakas. Nito rin pong susunod na Nobyembre ay darating naman ang natitira pang 4. Mayroon na rin pong 138 proyektong nakapila sa ating Defense Acquisition System. Ipapatupad po natin yan sa susunod na 5 taon.
Lahat po yan ay nag-uugat sa mabuting pamamahala. Sa pagkilala na ang integridad at karangalan ay manganganak na mga programang pakikinabangan ng taong bayan. Alam ko pong mataas ang moral ng ating kasanduluhan sa ngayon. Di lamang dahil sa pabahay o combat allowance sa kanilang natatanggap, kundi dahil alam nilang natatanggal na ang kultura ng katiwalian sa kanilang pamunuan. Karangalan po ang magsilbi sa bayan bilang sundalo at mas malalim na karangalan ang dumaan sa pasakit para ipagtanggol ang kalayaan. Ipinagpupugay po ng Estado ang ating mga veterano at naniniwala akong kailangan suklian ng pag-aaruga ang kanilang mga naging sakripisyo. Kung hindi pa po ninyo nababalitaan, hayaan po ninyo ako na ang maghatid ng good news para sa inyo. Nito pong ika-31 ng Marso, mas madali nang makatanggap ng benepisyong pangkalusugan ng ating mga veterano. 579 na ospital po sa buong bansa ang na-accredit ng Veterans Memorial Medical Center bilang regional o provincial extension. Lumawak na rin po ang mga serbisyong maaaring isubsidize ng BMMC, pati po operasyon sa katarata, coronary angiogram at cardiac bypass ay kasali na. Dahil rin po sa ipinapatupad na direct remittance pension servicing system, mas mabilis at mas husto nang matatanggap ng mga veterano ang kanilang pensyon. Nilinis na rin po ang mga talaan ng mga pensyonado nating kababayan upang masigurong ang pera ay nakakarating sa dapat itong hantungan. Iyan po. Tama po. Iyan po ang ilan sa mga paraan upang kilalanin natin ang kagitingan ng ating mga veterano na ginugunit natin sa araw na ito. Mahabang panahon na rin po ang lumipas at marami na rin ang nagbago. Ang bansang dati kalaban ay isa ng kaibigan. Lalo ring tumibay ang alyansa natin sa mga Amerikano, naging kasangga natin sa digmaan. Ngayon, nabubuhay na tayo ng mapayapa at natutuhan ang aral ng kasaysayan. Walang naidudulot ang karahasan. Hindi matatamo ang kaunlaran kung hindi makikipag-ugnayan sa mga karating bansa. Nasa interes ng lahat ang pakikipagtulungan. Matagal nang natuyo ang dugong dumanak sa ating mga lupain. Tinangay na ng hangin ang amoy ng pulbura at naibsan na ang hapdi sa pagbabalik tanaw. Kung itanong ulit natin sa sarili, para saan ang lumipas na digmaan? May pinatunguhan ba ang lahat ng sakripisyo? 70 taon na po ang lumipas, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtugon natin sa mga tanong na yan. Ngunit natin, tiyak ko po, utang na loob natin sa mga veterano na siguruhin hindi masayang ang kanilang sakripisyo. Dahil tayo ang tumatamasa na kalayaan, utang na loob natin sa kanila ang pag-abot sa pinangarap na kaunlaran. Ang pagsiguro na walang Pilipinong may iwan, ang pagpapatupad ng tunay na katarungan. Lahat po ng isinasagawa natin ngayon upang maglatag na reforma, palaguin ang ekonomiya at iangat ang kapwa mula sa kahirapan ay nag-uugat sa isang kaisipan. Utang ng loob natin sa mga nauna nagsakripisyo ang siguruhing sulit na sulit pa rin ang mabuhay ng malaya sa bansang Pilipinas. Sa araw pong ito, ginugunita natin ang simula ng Death March. Matapos ang 4 na buwan ng paninindigan, nahulog ang bataan sa mga kamay ng kalaban. Pumatak ang dugo ng Pilipino at Amerikano sa 100 kilometro mula Maribeles hanggang San Fernando bago sila isalakay sa tren upang ikulong sa Kapas. Iyan po ang ating ginugunita. Ngunit hindi yan ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang tibay ng loob ng Pilipino humarap sa kalaban, taglay ang tapang, karangalan at pagmamahal sa bayan bilang pinakamatalas na sandata. Ipinagdiriwang natin ang lakas na nagbukal sa kanilang puso, lakas na taglay rin ng bawat Pilipino at maaaring magbigkis sa atin sa araw-araw nating pagtahak sa tuwid na landas. Ipinagdiriwang natin ang araw ng kagitingan. Mabuhay ang ating po mga veterano, mabuhay ang malayang Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.